Habang unti-unti nang nababawasan ang bilang ng mga serial killer sa buong mundo, hindi pa rin tuluyang nawawala ang ganitong mga walang pusong kriminal sa ating lipunan. Hanggang ngayon, nagtutulungan ang mga investigador, forensic specialist at eksperto sa genealogy para matukoy at mahuli ang mga ganitong tao kahit ang krimen ay 50 taon na o 5 buwan pa lang ang nakalipas. Para sa marami sa mga larangang ito, walang oras na hangganan sa paghanap ng hustisya. Madalas, isang DNA lang ang pagitan sa katotohanan. Sama kayo sa video habang tinatalakay namin ang 3 beses na natagpuan ng pulisya ang mga bangkay ng biktima ng serial killer. Ang bangkay ng 29 anyos na si Nana Cab ay natagpuan sa gilid ng Interstate 77 sa Surry County, North Carolina noong ika-7 ng Hulyo, 1972. Huling nakita si Nana Cab na sumakay sa truck kasama ang di kilalang lalaki sa rest area ng Cleveland County ilang araw bago siya matagpuan. Malungkot ang kwento ni Nana, ngunit karaniwan itong naririnig kapag usapan ay mararahas na krimen. Siya ay mahina, kapos sa pera at matagal nang nakikipaglaban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. 7 buwan na ang nakalipas mula nang mawalan siya ng kustodya sa kanyang 3 taong gulang na anak dahil sa bisyo. Ang kanyang kapatid na si Vicky Gregory ay nagsabi noon sa media, "Mahal niya kami at mahal namin siya. Hindi porket may nagawa kang mali, titigil ka na sa pagmamahal sa kanya." Sa loob ng dekada, naniniwala ang mga investigador na biktima si Nana ni Sean Patrick Gebel, isang long-haul truck driver at serial killer. Sa pagtawid niya sa North Carolina, namumulot siya ng mga kabataang sex worker na madaling mabiktima at iniiwan ang katawan nila sa gilid ng interstate. Tinawag siyang interstate killer dahil dito. Naaresto si Gebel noong 1995 sa edad na 28 matapos siyang makagawa ng hindi bababa sa 4 na pagpatay sa 4 na magkaibang estado noong unang bahagi ng 1990 dekada. Habang nakakulong, inamin niya ang pagpatay kay Brenda Hagi, 45 taong gulang isang babae mula sa Indiana na nakasalubong niya sa isang gasolinahan sa Tennessee noong Enero ng 1975. Si Alice Haynes, 36, isang sex worker mula Ohio, ay natagpuang patay sa Kingsport, Tennessee. Si Sherry Mansur, 34 na taong gulang na nakilala niya sa Fredericksburg, Virginia at pagkatapos ay sinakal hanggang mamatay noong Pebrero 1975. At si Lisa O'Rourke, 29 taong gulang na sinakal din hanggang mamatay noong Enero 1974 sa Mississippi. Itinapon ang kanyang katawan sa Alabama. Si Nana ay tila perpektong biktima para kay Gebel, ngunit ipinakita ng DNA test na hindi siya ang pumatay. Hindi hanggang 2021 muling sinuri ang ebidensya at ang genealogy testing ang tumulong sa mga investigador na matunton si Warren Luther Alexander, 73 taong gulang. Noong Marso 15, 2022 siya ay inaresto sa Diamond Head, Mississippi at inilipat sa North Carolina kung saan siya kakasuhan kaugnay ng kaso ni Nana. Gayunpaman, nang siya ay nahuli, inilagay ang kanyang DNA sa Combined DNA Index System at nagulat ang mga pulis nang matuklasan nilang tumugma ang kanyang DNA sa mga eksena ng pagpatay sa 3 iba pang babae mula pa noong dekada 1970. Si Alexander ay nanirahan sa California mula late 1900 at 50 as hanggang 1900 at 60 as at ang trabaho sa iba't ibang trabaho. Sa isang pagkakataon, naging driver siya ng taxi, sa isa pa ay naging electrician sa Marine Corps at kalaunan, tulad ni Gebel, naging long-haul truck driver siya na nagdala sa kanya sa iba't ibang estado bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pinaniniwala ang gumalik siya sa Oxnard, California noong dekada 1970 at dito niya nagawa ang 3 niyang pagpatay. Natagpuang patay si Carol Fritz, 18 taong gulang sa isang kwarto ng motel sa Port Guaname noong Mayo 20, 1977.
Samantala, si Belbetan Sanchez, 31, ay natagpuang patay sa isang motel sa Oxnard noong Setyembre 9 ilang buwan nang nakalipas. Parehong biktima ay nasakal gamit ang panloob hanggang mamatay. Noong Disyembre, natagpuan ang bangkay ni Lorraine Ann Rodriguez sa Oxnard Plain. Siya ay 21 taong gulang at ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay natukoy na pagsakal. May 2 anak si Lorraine nang siya'y namatay at kilala bilang mapagmahal na magulang. Si Velvet, isang mapagmahal na ina, ay bagong resign sa United States Navy Exchange nang siya ay mapatay. Kakatapos lang ni Carrot sa high school at lumipat siya mula Michigan papuntang California. Tulad ng karamihan sa mga biktima ni Gabel, ang 3 babae ay sex worker at itinuturing na mahina sa lipunan. Iniimbestigahan din ng pulisya ang posibleng kaugnayan ni Warren Alexander sa pagpatay kay Cassandra Lee Miller, isang batang babae na namatay noong Oktubre ng 1975. Ayon sa mga investigador, ang mga katawan ni Carol, Velvet at Cassandra ay inayos sa magkatulad na paraan na tila sinadya upang hamakin o alipustahin ang biktima. Noong Abril ng 2011, nagsimulang lumabas sa mga pandaigdigang balita na may natagpuang maleta na naglalaman ng mga labi ng isang babae sa isang lawa sa nayon ng Mitsero, Cyprus, mga 20 milya mula sa kabisera ng Nicosia. Ang babae ang ika-4 na biktima na naiugnay sa isang hindi pinangalan ng serial killer. Ang nakakagulat na kasong ito ay nakilala bilang kauna-unahang serial killing sa isla. Ngayon, nalantad na ang salarin bilang si Nikos Metaxas at tinawag na mga pagpatay sa Mitsero ang kanyang mga krimen dahil sa lokasyon ng karamihan ng mga bangkay. Hinagilap ng pulisa ang lawa kung saan natagpuan ng maleta matapos aminin ni Nikos Metaxas 35 na inilagay niya ang 3 sa kanyang mga biktima sa maleta at itinapon sa pulang lawa ng isang abandonadong copper pyrite mine. Nagsimula ang investigasyon sa unang serial killer ng Cyprus noong Abril nang matagpuan ang bangkay ng 38 anyos na Pilipina, Mary Rose Taburcio, sa isang binahang-minahan malapit sa Pulang Lawa. Nawawala si Mary at ang kanyang 6 na taong gulang na anak mula Mayo 2018 at hindi pa rin natatagpuan ang kanilang bangkay. Agad nagsagawa ng investigasyon sa pagpatay. Sa pagsusuri ng social media at online na mensahe ni Mary, nalaman nilang nakikipag-usap siya kay Metaxas, opisyal ng militar sa Cypriot National Guard, sa dating site. Pagkatapos matagpuan ang bangkay ni Mary, agad inaresto si Metaxas at kinustudiya ng pulisya. Habang hinahanap ng pulisa ang mga labi ng anak niyang si Sierra, natuklasan nila ang isa pang bangkay na kay Arian Palanos Lozano, 28 taong gulang, isa pang Pilipina. Ikatlong biktima ang natagpuan sa military firing range matapos itururoan ni Metaxas sa mga pulis. Pinaniniwala ang Nepalese o Indian ang lahi ng di pa nakikilalang babae. Isa pang babae, si Marica Valtes Aquiola, 31 taong gulang mula sa Pilipinas, ang pinaniniwala ang ika-4 niyang biktima. Ngunit sa una ay itinanggi ito ni Metaxas. Gayunpaman, kalaunan ay binago niya ang kanyang pahayag at inamin ang pagpatay sa kanya. Sa huli, inamin niya ang pagpatay sa 5 babae at 2 bata na ginawa niya mula 2016 hanggang 2018. Natagpuan ang bangkay ng anak ni Mary na si Sierra sa lawa ng Memi, malapit sa baryo ng Ziliatos. Binalot siya sa alpombra na may nakataling blok ng semento. Ang 2 pa niyang biktima ay isang inang Romania na si Livia Biniu, 36 na taong gulang, at ang kanyang batang anak na si Elena Biniu, 8 taong gulang, na parehong nawala noong Setyembre 2016. Nakita ang kanilang mga bangkay sa loob ng maleta sa Red Lake. Pagkalabas ng impormasyon ukol kay Metaxas at sa kanyang mga krimen, umalingaw-ngaw ang protesta mula sa publiko at mga kampanya. Agad na i-report ang pagkawala ng karamihan sa mga babae, ngunit hindi ito sineryoso ng pulisya ng Cyprus dahil sila ay mga dayuhan. Ayon sa mga nagkakampanya, ang mga pagpatay ay nagpapakita ng mas malalang problema sa Cyprus. Madalas na abuso ang mga migranteng manggagawa sa trabahong parang makabagong pagkaalipin. Sinabi ng direktor ng KISA, isang grupo na tumutulong sa mga migrante at refugee, kay Reuters na ang bansa ay pinapatakbo ng isang two-tier na sistema kung saan ang mga hindi taga-Cyprus ay hindi tinatamasa ang parehong mga karapatan gaya ng mga lokal. Napansin din na ang Cyprus ay may 80 kaso ng mga nawawalang tao na hindi pa nare-resolba mula pa noong 1990.
Nagsimula ang kulisya ng investigasyon sa kanilang pagkukulang habang nagresign ang ministro ng Katarungan dahil sa hindi maayos na paghawak ng mga kaso ng nawawalang tao. Pagkatapos mapansin si Metahas ng publiko, maraming babae ang nagsabing inakusahan siya ng krimen tulad ng panggagahasa. Una siyang kinasuhan ng pamimeke ng ebidensya at paghadlang sa hustisya, pero ang mga ebidensyang susuporta sana rito ay nakakainis man, nawala o nasira. Hindi malinaw ang eksaktong mga pangyayari kung paano ito nangyari. Ayon kay Metahas, pinatay niya ang 2 biktima at mga anak nilang babae dahil pinaginala niyang ipagbibili ng mga ina ang kanilang mga anak, kaya gusto niyang parusahan ang mga ina at palayain ang mga bata. Kinasuhan siya ng 7 bilang ng pagpatay, umamin noong Hunyo 2019 at hinatulan ng 7 habambuhay na pagkakakulong. Noong Disyembre ng 2024, nagsimulang maghanap ang mga investigador sa Manitoba, Canada sa Prairie Green Landfill sa hilaga ng lungsod ng Winnipeg upang maghanap ng mga bangkay ng tao. Una, tumanggi ang mga autoridad at opisyal sa Manitoba na magsagawa ng pagsusuri. Sinabing aabutin ito ng hanggang 3 taon at gagastos ng 184 na milyong Canadian dollars. Determinadong makamit ng mga lider at mamamayan ng katutubo ang hustisya at maisara ang kaso, kaya nagsagawa sila ng matagal na kampanya upang mapilitang payagan ng autoridad ang operasyon. Noong Marso 2025, 4 na buwan matapos, narecover sa lugar ang bangkay ng 2 babae. Kinilala ng Royal Canadian Mounted Police ang mga individual bilang si Morgan Harris, 39 na taong gulang at si Mercedes Mayron, 26 na taong gulang. Parehong miyembro ng Long Plain First Nation ang 2 babae at nakatira sa Winnipeg nang sila ay nawala noong tagsibol ng 2022. Iniwan nila ang 7 anak sa pagitan nila pati na rin isang apo. Isa sa mga anak ni Morgan, si Cambria, ay nagsabi sa isang post sa social media na ang pagkakatuklas sa mga labi ng kanyang ina ay isang napakamapait ngunit matamis na sandali. Nagsimula ang kaso noong Mayo 16, 2022 nang matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng 24 anyos na si Rebecca Contoa, isang miyembro ng Ochichaco CP First Nation at residente ng Winnipeg. Ang kanyang mga labi ay natagpuan sa hanay ng mga basurahan sa likod ng Marjoy Apartments sa North Kildon, Winnipeg na inilarawang labis na karumal-dumal. Napansin ng autoridad na ilan lang sa labi ni Rebecca ang natagpuan at pinaniniwala ang dinala ang natitirang bahagi ng katawan niya sa Brady Road landfill dahil nailabas na ang laman ng ilang basurahan. Mahigit 2 linggo ring hinanap ng mga investigador ang natitirang bahagi ng katawan ni Rebecca sa landfill kasama ang ilang grupong katutubo at sa huli ay natagpuan siya noong Hunyo 21, 2022. Ang pagsubaybay sa huling mga galaw ni Rebecca ay nagdala sa isang 35 anyos na lalaki na nagngangalang Jeremy Skibiki sa atensyon ng mga otoridad. Habang iniimbestigahan siya sa pagkawala ng 24 anyos, bigla niyang inamin ang pagpatay dito. Pati na rin sa ilang iba pang mga babae, kabilang sina Morgan Harris, Mercedes Mayron at ang 31 anyos na si Ashley Singus na ang katawan ay natagpuan noong 2022. Ngunit nanatiling hindi nakikilala hanggang 2025. Bago siya makilala, kilala siya bilang Buffalo Woman. Siya rin ay nawala mula sa Winnipeg. Lumabas sa investigasyon na matagal nang may kasaysayan ng karahasan laban sa mga babae si Skibiki. Noong taginit ng 2015 nahatulan siya matapos niyang saktan ang kanyang kinakasama na buntis noon. Ikinuwento niyang sinakal, paulit-ulit sinuntok sa muha at tinakot na papatayin kung magsusumbong sa pulis. Non-file siya ng protection order dahil takot siyang hindi titigil si lalaki hanggat hindi siya patay. Pero ibinasura ito, hindi malinaw ang dahilan. Kapansin-pansin, hindi ito ang unang beses na naging marahas si Skibiki sa isang partner. Ayon sa ex-partner, sinabi ni Skibiki na may marahas siyang pantasya sa kanya at minsan sinakal siya ng malakas kaya dumugo ang bibig niya. 4 na taon matapos, nagsampa ng protection order laban kay Skibiki ang kanyang asawang 1 taon pa lang niyang kabiyak. Sinabi niya na naranasan niya ang iba't ibang uri ng pang-aabuso mula kay Skibiki at tinakot pa siyang papatayin. Sa kanyang aplikasyon, isinulat niya na tinakot siyang papatayin ng kausap o ipapadukot, ipapatay o ipapabenta siya sa ibang gang. Sinabi niya rin na ilalagay niya ako sa garbage bag. Sa sumunod na hearing para sa protection order, sinabi niya,
Sobrang takot ako para sa buhay ko. Iniulat din niya na siya ay naabuso ng sexual habang natutulog matapos uminom ng malakas na pampatulog. Ayon sa ulat, tinawag niya itong Sleeping Beauty Syndrome. Naalala niyang nagising siyang walang panloob at kalaunan ay nagpositibo sa sexually transmitted disease na nagbunyag ng ginagawa ng asawa niya. Dagdag pa rito, inilarawan niya ang isang pagkakataon kung saan muntik na siyang mamatay sa pagkalunod gamit ang una na ginawa ng kanyang asawa. Kahit may protection order, inatake pa rin siya ni Skibiki noong 2021 at kinasuhan ng pananakit gamit ang mapanganib na sandata at pagsuway sa utos ng korte. Sa sumunod na taon, nagsampa ng diborsyo ang babae. Masusing sinuri ng Canadian Broadcasting Corporation ang background ni Skibiki gamit ang kanyang personal na Facebook page at natuklasan ang napakaraming mararahas, mapanirang puri sa kababaihan, anti-Semitic at white supremacist na mga nilalaman. Inilarawan niya ang sarili bilang miyembro ng Holy Europe, isang malayong kanang white supremacist group na naniniwalang dapat panatilihin ng mga puting Europeo ang kadalisayan ng lahi sa pag-iwas sa paghahalo ng lahi, paglaban sa imigrasyon at multikulturalismo. Nabuo ng mga investigador ang talaan ng mga pangyayari gamit ang alaala ni Skibiki. Si Ashley Singus ang unang biktima, pinatay noong bandang Marso 15, 2022. Sa panahong ito, huling nabalitaan ng pamilya ni Mercedes Mayron tungkol sa kanya. Pinaniniwala ang napatay si Morgan Harris noong Mayo 1, ang araw na huli siyang nakita na buhay, habang si Mercedes ay pinaniniwala ang namatay makalipas ang 3 araw noong Mayo 4. Hindi siya nai-report na nawawala hanggang Setyembre 26, kaya hindi alam ng pulisya noon na siya ay nawawala. Samantala, tinatayang namatay si Rebecca Contois noong Mayo 14 o 15, pinaniniwala ang nakilala niya ang 2 babae sa isang shelter para sa walang tirahan. Si Skibiki ay kinasuhan sa lahat ng 4 na pagpatay noong Disyembre 1, 2020. Noong Nobyembre 6, 2023 sa isang pre-trial hearing, nagdeklara siya ng walang sala at humiling na ang paglilitis ay dinggin ng hukom lamang sa halip na ng hurado. Gayunpaman, tinanggihan ang kahilingang ito. Sa panahon ng kanyang paglilitis, isiniwalat na inatake ni Skibiki ang kanyang mga biktima. Sinakal o nilunod sila bago abusuhin ng sexual ang mga bangkay at adtarin ang kanilang mga labi. Lahat sila ay itinapon sa mga basurahan. Ipinagtanggol ng kanyang mga abogado na napilitan siyang pumatay dahil sa delusyon ng schizophrenia at hindi niya alam ang ginawa niya. Tinanggihan ang argumento at nahatulan siya sa 4 na kaso. Hindi siya magiging karapat-dapat para sa parole sa loob ng hindi bababa sa 25 taon at sa panahong yon ay 60 taong gulang na siya.